dakilang kabugera at tita ng taon. Iilan lang yan sa naging bansag ng karamihan sa dalaga si Maureen. Marami daw kasi siyang binibigyan ng regalo ng mga bata taon-taon. Pero sa dinami-rami nun, wala siyang matatawag na sariling kanya. Sa madaling salita, sa lahat ng mga babaeng kaibigan at kapamilya ni Maureen, siya na lamang ang single at mukhang walang balak na pumasok sa isa pang matagalan na relasyon. Mau! Sama ka sa amin bukas ah! Out of town tayo! Nakangiting sabi ng isa sa mga matalik niyang kaibigan na si Sasha. Pass siya. Pass na naman. Alam mo, lagi na lang yan ah. That is not acceptable anymore. Sasama na talaga ang loob namin yan sa'yo. Siya, alam mo namang busy ako these days, diba? Tsaka, ang dami ko pang kailangang gawin. At lilipat na ako sa condo next week. Kaya nga tutulungan ka naming maglipat para hindi ka naman masyadong mahirapan. Bakit mo ba kasi ayaw hingi ng tulong namin? Haler, okay ka lang ba siya? May mga pamilya na kaya kayo. Bakit ko pa kayo guguluhin, di ba? Tsaka, alam ko naman kasing mga busy na kayo sa sarili niyong pamilya at sa mga businesses niyo in life. Excuse ba yan? Para saan pa at naging magkaibigan tayo kung hindi naman natin malalapitan ng isa't isa during difficult times? Okay lang yan, no? All you have to do is ask for our help. Kaya mo namang gawin yun, diba? Siya, please understand. Ayaw ko kasi kayong disturbuhin. Ang KG mo na ngayon ah. Nung nasa college pa lang tayo, ikaw itong pasimuno lagi sa mga trips natin. Mag-relax ka naman minsan. Huwag puro work. Dinaig mo pa ang may pinapakain pamilya eh. Natatawa nito sabi. Hay, sana nga. At may pinapakain akong sarili ko pamilya, Sasha. Ilang taon ko na din kasi ang hinihiling sa Panginoon. Tuwing birthday ko, yan lang ang laging wish ko. Pero, ewan ko ba? At bakit hanggang ngayon, hindi pa rin nasasagot? Demanding ba ako masyado sa paghahangat ko ng sarili kong pamilya siya? Malungkot na usal ni Maureen. Nahalata naman ng kaibigan ang paglungkot ng boses ng dalaga. Kaya agad niyang tinapik ang likod nito. It's okay, Mau. Hindi mo pa siguro oras. Darating naman yan eh. Kaunting pasensya pa. Alam mo naman ang dahilan kung bakit hindi ko ever pinasok ang pagbo-boyfriend, di ba? Kahit noon pa. Gusto kong successful na ako sa buhay ko bago ko pasukin ang buhay na yan. Kaya todo tanggi ako dati. Pero ngayon na successful na ako, bakit wala nang lumalapit sa akin? May problema ba sa akin siya? Hindi na ba ako maganda gaya ng dati? Shh! Ano ka ba? Siyempre naman maganda ka pa rin, no? Wala naman nagbago sa mukha mo eh. Sabi ko nga sa'yo, baka hindi mo pa oras. Hintayin mo lang at sasagutin din ni God ang mga tanong mo. Basta, kahit anong mangyari, huwag lang mawala ang pananalig mo sa kanya. Ewan ko na lang talaga siya. 4 years from now, at 30 years old na ako, masyado na akong nahuli sa biyahe. Walang huli kapag ang Diyos ang nagplano mo rin. Kaya kung ako sa'yo, imbis na stressin mo ang sarili mo sa trabaho at pag-overthink, sumama ka na lang sa amin bukas. Malay mo, diba? Doon mo na makita ang iyong one and only. Tsaka, paano mo nga naman makikita ang lalaking para sa'yo kung lagi kang nakakulong dito sa opisina mo? Nakapamewang na sambit ni Sasha. Asus! Kahit pa siguro libutin ko ang buong mundo siya, hindi ko pa rin siya makikita. Sure ka dyan, te? Alam mo, kaya ka rin nilalapitan ng negativity eh. Kasi, negatron ka din. Subukan mo din kaya mag-explore. Hindi lang sa opisina umiikot ang buhay, Mau. Just a friendly reminder. Gusto kong sumama ka sa amin bukas. 3 days lang naman tayo doon eh. Enjoy na muna natin ang mga buhay natin. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan lang to. Isang malakas sa buntong hininga lang ang pinakawalan ni Maureen. So ano na?
Kailangan mo ba talaga na sagot agad siya? Natural friend. Bukas na ang alis no. Alangan naman bukas lang din kita tatanungin. Kailangan mo rin mag-prepare. Bakit? Saan ba kasi tayo pupunta? Nai-inspire na ako sa beach ha. Ayoko doon. Sino pa may sabi na sa beach tayo? Ang mahal ng skincare ko no. Tapos sisirain ko lang ng 3 araw. Sa medyo kakaiba naman tayo. What do you mean kakaiba? Bakit ba kasi ang dami mong tanong? Tayo magkakaibigan lang naman na magkasama. Kaya nga. And I don't have any issues with that. Of course, gusto ko rin naman kayo makasama no. Kaya lang kasi, ano? Naiinis ako kapag nakikita ko kayo together with your husbands. I mean, pwede naman tayo magsaya ng tayo lang diba? Na out of place kasi ako eh. At nakakaramdam din ako ng kaunting inggit. And I hate it. Natural lang naman yun no. Tsaka, sisiguraduhin namin hindi ka ma-out of place. Kasi, may ipapakilala ang husband ko. Wika nito, sabay kindat. Ipapakilala? Yap, ipapakilala niya ang brother niya. Gwapo yun. Tsaka, pares kayong dalawa. Workaholic. Ang kahibahan lang, nagka-girlfriend na siya. Habang ikaw, oo na siya. Ako na ang dakilang single. Huwag mo nang ituloy at baka makapanikit pa ako ng kaibigan ngayon. Gaga. O sige na ha. Yes na ang sagot mo. Teka. Nakakasagot na ba ako? Feel ko kasi. Hindi pa eh. Ano ka ba? Yes na no? Sige Mau ha. Susunduin ka namin ng husband ko bukas ng umaga. Bye! Umiling-iling na lamang si Maureen sa kanyang ulo. Ngayon, paano pa siya makakatanggi kung pati magiging desisyon niya ay sinagot na rin ng kaibigan niya. Natawa naman siya na bahagya sa isipin siya naman ang walang kasama bukas. Hay Maureen, mukhang ayaw talaga ng tadhana na bigyan ka ng sariling love life. Natatawa niya na lamang na bulong sa sarili. Pag-uwi, ay agad niyang pinili ang mga damit na dadalhin para sa 3 araw na lakad nila kasama ang kanyang mga kaibigan. Natigil naman siya saglit nang makita niya ang isang litrato sa pinakailalim ng kanyang aparador. Kung hindi siya nagkakamali, ay litrato niya yun kasama ang pinaka-crush niya noong kolehiyo. Nagtapos na lamang siya at lahat, pero hindi niya nasabi sa binata ang nararamdaman niya para dito. Kung tama pa ang pagkakatanda niya, ay parehas silang may binitawang pangako sa isa't isa na kapag umabot na sila sa edad na 25 at parehas pa din silang single, papakasalan nila ang isa't isa. Ito na rin ang isa sa mga dahilan ni Maureen kung bakit niya tinatanggihan ang mga nanliligaw sa kanya dati dahil sa kagustuhan niyang manatiling single sa edad na 25. Pero 26 na siya ngayon at nakakasiguro siyang ikinasal na si iba ang binata. Agad niyang pinunit ang litrato at itinapon sa basurahan tsaka ipinagpatuloy ang pag-iimpake. Kinabukasan, maaga siyang nagising upang maghanda at baka ilang oras mula ngayon ay darating na si Sasha kasama ang kanyang asawa. Ilang oras pa ang lumipas at bumisina na nga ito sa labas ng kanyang bahay. Kaya dali-dali na siyang lumabas at sumakay. In all fairness, Mau ha, you look absolutely gorgeous today. Lalo pa at hindi mo suot ang office uniform mo. Nakangiting usal ni Sasha. Matagal na ako maganda siya. Hindi ko na kailangan marinig yan sa mga mismong bibig mo. Pabiro naman niya sabi. Confident ha? Well, tignan natin kung hanggang saan naabot yung confidence mo kapag nakilala mo na ang brother nitong husband ko. Right, love? Yup, I'm sure magkakasundo kayo, Maureen. Nakangiting sabi naman ni CJ, ang asawa ni Sasha. Sinisimulan niyo na ako ireto ah. Syempre naman no, para hindi ka naman forever lonely. Lalo pa kapag sumasama ka sa amin. Isang pilit ng ngiti na lamang ang itinugo ng dalaga, tsaka ibinaling ang paningin sa labas ng sasakyan. Mahigit 2 oras din ang kanilang binyahe
bago nila marating ang private place ng kapatid ni CJ. Hindi pa man tuluyang nakakapasok si Maureen, pero manghang-mangha na siya sa ganda ng lugar. Pribado talaga ito, at sila lamang ang naroroon. "Huy, okay ka lang?" Tanong ni Shasha sa kaibigan na kanina pang ngiti-ngiti habang tinatanaw ang kabuuan ng lugar. "Yeah, I'm okay. Sobrang ganda lang kasi ng lugar at hindi ako makapaniwala na isang lalaki ang nagmamay-ari dito." "O diba? Hindi ka pa nakakapasok pero amis na amis ka na dyan. O siya, dalhin mo na ang gamit mo at sumunod ka na sa amin sa loob, okay? Nandoon na din sila Trina at Sean." Tinutukoy nito ang isa pa nilang kaibigan babae, kasama din ang asawa nito. Tumango naman si Maureen at sumunod na sa kaibigan. Pagpasok ay agad sinalubong ang dalaga na mabangong amoy na nanggagaling pa sa kusina. Mas lalo din siyang namangha nang makita ang loob. Napakalaki ng espasyo at ang bawat disenyo ng bahay, kada anggulo ay talagang pinag-isipan. "Maureen? OMG! I can't believe na sumama ka today!" Masayang bunga ni Trina. "Bakit? Isang malaking himala ba ang makitang kagandahan ko? Ay nako, kahit kailan talaga. But seriously, Mau, I'm so happy to see you here. Akala nga namin ni Sean, hindi ka na naman sasama." Pinilit ako ni Shasha eh. May magagawa pa ba ako? Tsaka, kayo bilang magkakadikit lang ang mga rooms natin. Please, huwag naman kayo maingay mamaya. So, naririnig mo pala before? Nahihiyang usal nito. Rinig na rinig ko. Kaya nga, isa din niya sa mga dahilan kung bakit ayaw ko sumama eh. Lagyan niyo na agad ng panakip yung mga bibig niyo. Kung mag-oorasyon lang naman kayo mamaya. Namula naman ang mga pisngi ni Shasha at Trina sa sinabi niyo ni Maureen. Isa-isa naman nilang ipinasok ang mga daladalang bahagi sa kani-kanilang mga kwarto, tsaka bumalik sa sala upang mag-usap-usap. Ilang sandali pa, lumabas na galing sa kusina si CJ, kasama ang kapatid nito na sobrang familiar kay Maureen. Hey guys, meet my brother, Louie." Pagpapakilala nito sa nakababatang kapatid. Isang napakatamis na ngiti naman ang ibinigay ni Louie. Natigil lamang ang mga ngiting iyon na magsalubong ang tingin nila ni Maureen. "Maureen?" Wika nito. "Louie?" "Teka lang you guys know each other?" Nagtatakang usal ni CJ. "Hip yap bro, she's my best buddy back then." "Oh my, hindi ko akalain na makikita ulit kita. At dito pa talaga sa lugar ko I'm so happy." Akma niya sana niyang yayakapin ang dalaga, pero bigla itong umiwas, dahilan upang kumunot ang kanyang noo. "What's wrong?" "Sa nakaraan lang tayo magkaibigan, Louie." "Bakit? Hindi na ba ngayon?" Anyway, may binig akong cupcakes guys. Sana magustuhan niyo." Biglang baling nito sa lahat. Kung ang iba ay busy sa kakanguya sa nilutong cupcake si Louie, si Maureen naman ay hindi ginalaw kahit ni isang katiting na pagkain. "Sa labas na muna ako Pagpapaalam niya sa mga kasama. Paglabas ay doon pa lamang siya nakahinga na maluwag. Para siyang napako sa kanyang kinatatayuan. Paanong hindi niya nalaman na kapatid pala ni CJ si Louie? Hindi niya lubos maisip na sa hinaba-haba ng panahon ay ngayon pa sila magkikita. "Ang kapal naman ng mukha mong yakapin ako, matapos mo akong kalimutang i-contact." Maktol niya sa sarili. "Hindi kita nakalimutang i-contact. Nakita ko lang kasi na masyado ka nang busy sa buhay mo, kaya hindi na muna kita ginulo." Sambit naman ni Louie na nooy sinundan pala siya. Agad naman siyang napatulan sa gulat. "Diyos mio naman balak mo ba akong patayin sa gulat, Louie?" "Sorry. Bakit mo nga pala hindi ginagalaw ang cupcake?" "I'm not hungry." "Really? Kasi sabi ni Kuya, 2 hours daw kayong bumiyahe at hindi nyo naisipang mag-drive-thru. So, binilisan ko na ang pagbe-bake. What do you want ba? Gusto mo ba mag-tea?
Coffee? I don't want anything. At umalis ka din ngayon sa harapan ko. Kaya nga ako lumabas para mapag-isa, di ba? Akala ko kasi, naboboard ka na agad dito. Ayaw ko pa namang hindi na-enjoy ang bisita ko. Tapos ka na ba magsalita? Bakit pa ang sungit mo ngayon? Masungit ka na ba talaga after natin graduate? O sa akin lang? Masungit ako sa kahit na sino. Kaya please, huwag mo na ulit akong susundan. Bakit nga? Namiss pa naman kita na sobra. Ilang taon din tayo hindi nagkita ah. Kamusta ka na nga pala ngayon? At ngayon mo pa talaga tatanong yan? Sa hinaba-haba ng panahon, ngayon mo pa naisipang itanong kung kamusta na nga ba ako? Galit ka ba sa akin? Ano sa tingin mo? Matuwa ako? Ine-expect mo ba na matutuwa ako kapag nakita kita? I told you, Louie. Sa nakaraan lang tayo magkaibigan. Kaya, dumistansya ka na lang sa akin kung maaari. Abay, kung hindi na pala tayo magkaibigan ngayon, kakaibiganin kita ulit. Wala naman siguro masama dun, di ba? Ayoko na makipagkaibigan sa'yo. Look, nandito ako para ma-relax ang utak ko, kahit saglit. Hindi para ma-stress sa kakulitan mo. I had enough, Louie. So, nagsisisi ka na naging kaibigan mo ako noon. Is that it, Maureen? Ikinakahiya mo na ba na naging kaibigan mo noon ng isang bulakbol na estudyante? Na dumating na sa point na sinabihan na ako ng instructor natin na wala akong mararating sa buhay? Nagsisisi ka ba na pinagtagol mo ko sa lahat ng makaklase natin? Natahimik naman saglit ang dalaga. Wala naman talaga siyang intensyon na saktan ng inner ego ni Louie. Ayaw niya lang ulit maging malapit sa binata at baka bumalik na naman ang dati niyang nararamdaman para dito. Okay, I'll give you the space you need. Pero ngayon lang to ah. Siyempre, ayaw ko namang sayangin lang ang moment na hindi ka rin nakakausap. Sumunod ka sa akin sa loob at tinirhan kita ng cupcakes doon. Ipaubos mo na lang sa kanila yon. Ayokong kumain ng mga sweets. I'm on a diet. Bakit ka ba nagda-diet? Sexy ka naman as always ah. Pumasok ka na nga lang sa loob at wag mo na akong bulahin. Hindi na ako madadala dyan sa pambobola mo. Tumawa na lamang si Louie. Sabay ginulo ang buhok ng dalaga. Tsaka palang pumasok muli sa loob. Hindi man amin ni Maureen. Pero namiss niya ang kakulitan ng dating kaibigan. Pero hindi niya pa rin maiwasang hindi sumama ang loob. Dahil hindi man lang siya nito kinontak pagkatapos sila makagraduate. Ilang sandali pa, pumasok na siyang muli sa bahay. Nag-uusap at nagtatawanan pa rin ang lahat. Habang siya ay dire-diretso lang ang lakad papunta sa kanyang silid. Mau! Come here! Nagkakasiyahan kami! Pagtawag ni Sasha sa kanya. Mamaya na lang siguro siya at medyo masama ang pakiramdam ko. Wika nito, sabay pasok sa kwarto. Agad niyang ibinagsak ang katawan sa kama. Maya-maya pa, pumukas naman ito at pumasok si Sasha. Mau, hindi ka namin dinala dito para magmukpok lang sa kwartong to. Para na rin kasing hindi mo ma-enjoy ang stay mo dito kung ganyan ka. Siya, don't mind me. Mag-enjoy na lang kayo doon, okay? You think mag-enjoy kami? Knowing may isa kaming kasama na hindi nag-enjoy? Tell me, what's wrong? Para kasi nag-iba ang ihip ng hangin na makita mo si Louie eh. Just ignore it siya. May hindi ka ba sinasabi sa akin? You can trust me naman eh. Is he your ex-boyfriend? What? Hindi no, pinagsasabi mo. Hindi pa nga ako nagkaka-boyfriend ever. Kaya nga, pero bakit ganoon na lang ang reaction mo nang makita siya? Naupo naman si Maureen at wala na nga nagawa kundi ang ikwento ang lahat sa kaibigan. Oh my, Momay! So you mean, you and Louie? Shush! Ano ka ba? Ang lakas-lakas ang boses mo. Baka mamaya, marinig pa nila tayo sa labas eh. Sorry naman, pero seriously Mau, may promises kayong ganun? Kakasabi ko lang diba? Tsaka, ano naman ang mapapala ko kung gagawa ko ng istorya? Totoo ang lahat ng narinig mo. You're 26 now.
Louie is turning 27. Parehas sa kayong successful and single at the moment. Oh, Eddie, bakit hindi niyo papakasalan ng isa't isa? Sira ka ba? Hindi naman ganun kadali yan, no, siya? Alangan namang magpakasal ako sa lalaking hindi ako mahal. Siyempre, ayoko naman maging one-sided lang ang love story namin, no? Eh baka naman mahal ka din ng tao. Siya ang nakaisip niyan, di ba? Hindi naman siguro siya magbibitaw ng salita kung wala din siyang nararamdaman para sa'yo, di ba? Siya, alam na alam mo ang kaibahan nating mga babae sa mga lalaki. Tayo, ang hilig nating umasa at mag-keep ng promise. Pero sila, hanggang sa lalamunan lang nila ang mga pangako nila. Sabi mo nga, di ba? Nakatatlong girlfriends na si Louie. Ibig sabihin, hindi siya seryoso sa pangako niya. Nakatatlong girlfriends nga, pero lahat wala naman nagtagal. Huwag mo nga munang pangunahan ng tao. Hindi ka ba nagtataka kung bakit kayo pinagtagpo ngayon? Baka siya na nga ang one and only mo. Ay nako, teka nga lang ha. Bakit ka ba natin sinaseryoso to? Bahagi na siya ng nakaraan ko. At ayaw ko na siya maging bahagi ulit ng present ko. Hindi ko naman nakalain na nakakabitter pala ang hindi pagtupad sa pangako. Natatawa nito sabi. Whatever. Lumabas ka na nga doon at pakahanapin ka pa ni CJ. Hindi ako aalis hanggat hindi ka sumasama sa akin palabas. Cooperate girl. 3 days lang naman tayo dito eh. Tiisin mo na lang muna ang presensya ni Louie. Tsaka, huwag mo ding ipahalata na hindi ka pa nakaka-move on sa kanya. Sino ba may sabi sa'yo na hindi pa ako nakaka-move on sa kanya ha? Asus! Kahit naman hindi mo sabihin sa akin eh. Feel na feel ko na nandyan pa rin ang nararamdaman mo para kay Louie. Naghihintay lang na magising. Hinawakan nito agad ang kamay ng dalaga at sabay na silang lumabas. Kung ano-ano na ang kanilang napag-usapan at kung saan-saan na din napupunta ang mga topics nila. Ngunit imbis na ma-enjoy ay mas lalo pang naiilang si Maureen nang mahuling ang nasa kanya lamang ang mga mata ni Louie. Kinabukasan, nagising si Maureen sa malakas at paulit-ulit na katok mula sa labas sa kanyang pintuan. Ano ba? Maktol niya sigaw habang nakapikit pa rin ang dalawang mata. Rise and shine now! Gumising ka na dyan at mag-e-exercise pa tayo. What? Kunot noon niyang tinignan ng orasan na nasa kanyang harapan at nalamang 6:00 pa lang ng umaga. God siya! It's 6 in the morning pa! What's with you now ha? Buksan mo na lang tong pinto. Bilis! No way! Mag-exercise kayo dyan. Huwag yun na akong idamay. Akma na sana siyang babalik sa pagtulog nang mabuksan na ni Shasha ang pinto at hilahin ang dalaga para tumayo. Diyos ko po! Ano po bang nagawa kong kasalanan at binigyan niyo ako ng kaibigang matitigas ang ulo? Wika ng dalaga. Tumayo ka na kasi dyan. Fine. Huwag mo lang ako hilain, okay? Dali-dali naman tumayo ang dalaga at padabog na inayos ang higaan. Ang aga-aga pa siya. Usually, 7 a.m. na ako bumabangon. Maktol nito. Kailangan natin simulan ng araw natin ng healthy routine, no? Tara na, at nasa labas na sila. Ano ba kasi ang gagawin natin? Malalaman mo sa labas. Now, pumunta ka muna sa kitchen at magka-pick up doon. I'll prepare your outfit. Siya, you don't have to do that. I can do it on my own. Ako na. Para hindi tayo matagalan, okay? Sige na, go! Napakamot na lamang sa kanyang ulo si Maureen at nagtungo na nga sa kusina. Doon, naabutan niya naman agad si Louie na nagkakape na rin at suot-suot ang pang-hiking na outfit. Good morning, Maureen. Rinig na rinig ko ang pagising ni Shasha sa'yo ah. Nakangiti nitong sabi. Dito ka na pumesto. Sa sala ko na lang to iinumin. Muli nitong sambit. Don't be too kind, Louie. At hindi ako komportable. Ha? Ganito naman talaga ako dati pa. Ngunit imbis sa sumagot, ay ipinagpatuloy na lamang ni Maureen ang kanyang ginagawa. Nagtataka man si Louie kung bakit tila ba inis na inis ang dalaga sa kanya. Ngunit, winalambahala niya na lamang yun. Ang importante,
ay masaya siya dahil nagkita silang muli. Pagkatapos niyang inumin ng kape, ay nilagay naman niya agad yun sa hugasan at lumabas na. Ilang sandali pa, natigil saglit ang kanyang mundo. Kitang-kita niya kasi ang napakagandang presensya ni Maureen na papunta na sa kanilang gawi. Habang suot-suot na din ang kanyang hiking outfit na bumagay lamang sa kanyang ganda. Bumalik siya sa wisyo na magsalita si Sasha. Okay, now, handa na ba ang lahat? Today, pupunta tayo lahat sa forest. Forest na malapit lang naman dito. At mangunguha tayo ng panggatong para sa gagawing campfire this evening. Let's do it by pair. By pair? Tanong ni Maureen. Yes, dear Mau. We will do it by pair. Babae at lalaki. Me and my husband CJ are together. Trina at si Sean naman. And of course, you and Louie will be together as well. Kitang-kita naman na binata ang pagkunot na noon ni Maureen sa sinabi niyo ni Sasha. Are you kidding me, Sha? Pwede naman tayo magsabay-sabay na lang sa pagpunta doon, di ba? Bakit kailangan pang by pair? Mau, napakalaki ng forest. Siyempre, different directions tayo para mas marami tayong makuha ng panggatong. Kung sila na lang kayong tatlo ang magsama at tayo naman tatlo ni Trina. Mau, hindi ko kabisado ang lugar na to. Even Trina, ikaw ba kabisado mo? Hindi rin, pero... No more pero. Let us all cooperate na lang. Si Louie, Sean at CJ lang ang kabisadong-kabisado na sa place na to since andito sila lagi. So I guess, sakto lang ang tinap natin. So, mukhang ready na naman ang lahat. Proceed na tayo? Pinangunahan naman ni Sasha at CJ ang paglalakad na sinundan ni naman agad ni Trina at Sean. Let's go. Wika ni Louie. Bakit hindi ka man lang kumontra, Louie? I can't. I don't have any idea either. Besides, wala naman akong issues kung sino makakasama ko eh. May issue ka ba na ako ang kasama mo? Of course wala. Yun naman pala eh. Look, kung ano man ang mga personal issues natin sa isa't isa, isang tabi na lang muna natin yan, okay? Let's enjoy the rest of the day. Bigla namang hinawakan ni Louie ang kamay ni Maureen, dahilan upang magulat ang dalaga. What are you doing? What's wrong? I am just holding your hand. That's the point. Why are you holding my hand? Strategy to para mas mapabilis ang paglalakad natin. Tsaka, bakit ka ba naiilang hindi naman to ang unang beses na nahawakan kong kamay mo ah. Panunukso pa nito. Hindi na lamang kumontra si Maureen at sinabayan na nga sa paglalakad si Louie. Tahimik na sila sa buong paglalakad. Ilang sandali pa, nakakita na nga ang dalaga na panggatong. Akma na sana niya itong kukunin nang hilahin siya palapit ni Louie at yakapin siya nito na sobrang higpit. Gulat man, ngunit hindi na lang siya kumontra. Louie, I don't know kung bakit galit na galit ka sa akin. Habang ako, masayang-masaya na nakita ulit kita for how many years, Maureen. Ano bang pinagsasabi mo? Hindi na rin ako kumontra kay Sasha kasi gusto din kita masolo at makausap ng masinsinan. Kumawala naman agad si Maureen sa pagkakayakap. Nandito tayo para manguha ng panggatong at hindi para sa ibang topic, okay? Sabihin mo muna sa akin, bakit ka ba galit? Sino ba may sabi sa'yo na galit ako? Hindi mo nga sinasabi, pero ramdam na ramdam ko naman ang apoy na nanggagaling sa loob mo. Tell me, bakit? Dahil ba hindi kita kinontak after our graduation? Louie, ano ba? Bakit mo ba binibring up yan ngayon? Kasi gusto ko malinawan, Maureen. Kung ayaw mo malinawan, pues ako, gusto ko. Hindi tayo matatahimik hanggat wala tayong sinasabi sa isa't isa. Kagaya ngayon, galit ka. Hindi ko naman alam kung bakit o ano bang kinagagalit mo. Wala lang yun, Louie. Sinabi ko na sa'yo. That was all part of our history. At hindi na kailangan maging part ulit siya ng present. Ay ako gusto ko. Gusto mo. Pero hindi mo man lang ako kinontak. Hindi ka naghanap ng paraan kung paano tayo makakapag-usap. Louie naman. So, wala ka nga talagang alam.
Naging stalker mo ko for the whole 3 years, Maureen. Halos araw-araw sinusundan ko kung saan ka pupunta. Saksi ako kung paano ko umiyak noong mga panahong nare-reject ang applications mo. Gusto kitang puntahan, lapitan, yakapin, i-comfort, pero hindi ko magawa. Nangako ako sa sarili ko na hindi muna ako maghahanap ng trabaho hanggat hindi ko pa nasisiguro na safe ka. Gusto kong una ka makapasok, tsaka pa lang ako. At noong natanggap ka na, doon pa lang ako nagdesisyon na para sa sarili ko. Nag-focus ako masyado sa work para kapag nagkita ulit tayo, parehas na tayong successful. Kasi wala namang ibang naniniwala sa kakayahan ko. Kundi ikaw lang. Bakit hindi mo nga ako kinontak? Wala pa ako nararating sa buhay ko. Kaya hindi mo na kita kinontak. Gusto ko, kapag nagkita na tayo, okay na ang lahat. Maipagmamalaki na ako sa'yo. Bakit noong may narating ka na, hindi mo pa rin ako kinokontak? Dahil ba may dumaang mga babae at pinahinto mo? Oh God! So you're talking about my exes? Okay, fine. Eto yun na. Wala naman talaga ako nararamdaman sa kahit isa sa kanila I tried. Sinubukan kong ibaling ang atensyon sa iba. Kasi panay tukso na nga ako nila Ate Shasha at Kuya CJ. Pero lahat ng yun, hindi nag-work. Hindi ko naman alam na kaibigan mo pala si Ate Shasha. Kung alam ko lang, Maureen, matagal na sana kitang kinausap. Kalimutan mo na lang ang lahat ng yun. At pati na rin ang nangyari ngayon. Hindi. Gusto kong malaman mo na hindi ako ang klase ng tao na hindi tumutupad sa usapan. Nanlaki naman ang mga mata ni Maureen sa narinig. You heard me right, Maureen. Nangako tayo na kapag tumuntong na tayo sa edad na 25 at single pa rin, we will marry each other. I'm 27 now, and you're 26. I think it's time. Sinaulo ka ba? Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Louie? Ang dapat lang na ikasal ay ang 2 tao nagmamahalan. Mahal kita. Noon pa man mahal na mahal kita, Maureen. Dinaan ko lang sa ganong ideya dahil ayokong manligaw sa'yo na isa pa akong talunan na Louie. Ayokong pagtawanan kanila kasi itsura lang ang meron ako at wala akong pangarap sa buhay. Napuno ng pangungutya ang buong college life ko at ayaw kong idami ka sa katoksikang iyon. Gusto na kitang ligawan at ipagsigawan ang nararamdaman ko. Pero natatakot ako sa magiging resulta. Kaya sinigurado ko talaga na may mararating ako. At hindi magiging totoo ang mga sabi-sabi nila na wala na akong pag-asa. And here I am, a successful businessman. I owe this all to you. So, sa buong buhay mo, sinarili mo lang ang problemang yan, Louie? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ayaw kong pati ikaw ay magkaroon ng problema di sa buhay ko. Saksi ako kung gaano mo kagustuhan maging cum laude. At dahil doon, ayaw kong maging pasanin mo pa. Patawa-tawa lang ako sa harap mo, pero deep inside, sukong-suko na ako. Tao lang din ako at nasasaktan din. Hindi porket lalaki ako ay hindi na ako marunong umiyak. Sabi nila, para sa mga mahihina lang daw ang pag-iyak. Pero hindi Kasi sa tuwing umiiyak ako, nailalabas ko ang sakit na nararamdaman ko. Nagiging matatag ako after the breakdown. And I'm sorry dahil hindi ko nagawang kausapin ka ng mas maaga, Maureen. Sorry, Louie. Sorry for what? Kasi hindi ko agad nahalata na nahihirapan ka na pala. Masyado akong focus sa ACADS ko. Yet hindi ko na namamalayan na may kaibigan pala akong kailangan ng comfort. No need to be sorry, Maureen. Choice ko yun. And I am just so happy na nakita kitang muli. Masaya din ako, Louie. Naiiyak nitong sabi. Niyakap naman ulit ng binata ang umiiyak pa ring dalaga at dahan-dahan nang naglapat ang kanilang mga labi. Hindi na umangal si Maureen at ipiningkit na lang din ang dalawa niyang mga mata. Nasa ganoon silang senaryo nang abutan sila ng 4. Ahem! Ang usapan, panggatong ang kukunin, hindi ang puso ng isa't isa. Natatawang wika ni Shasha na siyang nagpatigil naman sa dalawa. Natawa na lamang si Louie habang si Maureen ay yumuko na lamang sa kadahilan ng para ng kamatis sa bula ang dalawa niyang pisngi.
magkahawak pa rin ang kanilang mga kamay habang pabalik sila ng bahay. At tulad ng inaasahan, wala nga silang nadalang kahit isang panggatong. Kinagabihan ay tinulungan naman ni Maureen si Louie na mag-ihaw ng isda. Panay tukso naman ang lahat dahil kitang-kita nila na punong-puno ng pagmamahal ang kanilang mga mata. Asus! Baka hindi na kayo makapag-focus siya sa ginagawa niyo ha? At panay ang titigan yung dalawa. Panunukso ni Trina. Ay nako Trina, pabayaan mo na sila. At dumaan rin naman tayo sa ganyang stage. Yun bang, parang nakikita mo na ang buong mundo sa pagtitig pala ng mga mata niya. Pero kapag may asawa na, iisang lugar lang pala. Isang malakas na batok ang natanggap ni Sean mula kay Trina. Iisang lugar lang pala ha? So, nagsisisi ka na ngayon na ako na pangasawa mo? Mahal, hindi ko naman sinabi yan eh. Pero kung makapanakit ka, akala mo naman hindi mo ko asawa ah. Masasaktan ka talaga sa akin kapag hindi ka umayos dyan. Ipasok mo na agad sa kwarto Sean para matahimik ang bunganga niyan. Hirit naman ni CJ na sinabayan pa ng malakas sa tawa. Basta, yung tahimik lang ha at may mga newbie pa tayo dito pagdating dyan. Siya! Ano ba? Itigil mo nga yan. Pagsaway naman ni Maureen sa kaibigan. Biro lang. Tsaka, haller, paresa kayong malapit na lumampas sa kalendaryo at alam kong aware na kayo dyan. Tsaka, ito lang ang sasabihin ko sa inyong dalawa ha. Kung ano man ang hindi niyong pagkakaintindihan dati. Sana malinawan na kayong pareho ngayon. Sinadya ng tadhana na paglapitin ulit kayo dahil kayo na ang para sa isa't isa. Basta Louie, wag na wag mong sasaktan to kaibigan ko ha. Kahit kapatid ka pa ni CJ, babatukan talaga kita. Don't worry Ate Shasha. I love your friend with all my heart. Edi paano ba yan? Hindi ka na magiging lonely sa mga future trips natin. Ewan ko sa'yo siya. Sige na nga, at mukhang nakakaabala pa ako sa moment ni Jan. Basta, make sure lang na may uulamin tayo mamaya ha. At baka lahat ng ulam natin masunog dahil hindi mawala ang tingin nyo sa isa't isa. Natawa na lamang ang dalawa. Nang hindi na nila maanidag ang presensya ni Shasha, ay hinalikan bigla ni Louie ang noo ng dalaga. Louie, baka makita pa nila tayo. What now? You're my Morena naman eh. Kahit pa, hindi lang ako sanay. E di sasanayin kita araw-araw. Problema ba yun? Huwag mo ako sasanayin masyado at baka hanap-hanapin ko yan. Bakit mo naman nahanap-hanapin? Eh lagi naman ako nasa tabi mo ngayon. I promise to cherish you forever, Maureen. At hindi kita papakasalan dahil sa pangako natin dati. Papakasalan kita kasi mahal kita. Mahal na mahal din kita, Louie. Pagkasabi noon, inangkin muli ng binata ang mga labi ng dalaga. Ilang minuto pa sila sa ganoon nang maamoy nilang nasusunog na nga ang kanilang inihaw na isda. Nagtawanan na lamang ang dalawa dahil alam nilang parehas silang nakakatanggap na sermon sa kadahilan ng wala na silang maiulam ngayong gabi. Lumipas pa ang mga araw at bumalik na nga sila sa kani-kanilang mga buhay. Patuloy pa rin si Maureen sa kanyang trabaho at ganoon din si Louie. Ngunit ngayon, iba na. Dahil halos araw-araw nakakatanggap ang dalaga ng regalo galing sa binata. Ngayon nga pa napagtantong, hindi lang pala sasapat na mahal mo lang ang sarili mo dahil wala pa rin makakapantay kapag minamahal ka ng taong mahal mo. Isang bonggang proposal ang naganap at ikinasal naman agad ang dalawa. Isang beach wedding ang nangyari bilang yun na rin ang hiling ng bride. Ngayon, dalawang nang buntis si Maureen at patuloy pa rin sa kanyang trabaho. Nagkasundo naman sila ni Louie na kapag ika-6 na buwan niya na, magre-retiro na siya upang mas mapangalagaan niya pa ang kanyang sarili. Para pa rin lumilipad sa ulap si Maureen dahil ang akala niya hindi na ibibigay ng Diyos ang matagal na niyang kahilingan. Ngunit, ang totoo, sinakto lang pala niya ang lahat ng kasagutan. Masaya na sila sa piling ng isa't isa. Sabayan pa ng isang anghel na bubuo sa tinatawag nilang pamilya.
At dito na po nagtatapos ang magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Sa susunod ulit mga kakulay. Paalam!